Allow me to read a passage sa matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4, and it says, "Love is patient, love is kind. It is not jealous, love does not brag, it is not arrogant." Okay, tuloy-tuloy po ang ating pong Valentine's Day. Yeah. Okay. Actually, yung Valentine's Day, hindi dapat nagtatapos sa isang araw lang yan. Dapat tuloy-tuloy yan, di ba? Whole year round. Nasa, nasa state po tayo ng love. At ito yung love, napakaganda. Ang sabi nga ng Panginoon, ang pag-ibig daw ay mapagpasensyoso. Ang pag-ibig ay mabait. Hindi ito mapanibugho. Hindi ito nagmamayabang, hindi ito arogante. Yan po ang tunay na pag-ibig na dapat nating panghawakan. Pero ang pinakamodelo ng pag-ibig na ating pinag-uusapan ay ang pag-ibig mula sa Diyos. Ang linaw-linaw, di ba? Even before we were born, Jesus died for our sins. Yun po, ang linaw-linaw po nun. Kaya minsan magtataka tayo, bakit nga ba talaga ganun tayo kamahal ng Panginoon? Walang ibang sagot doon. Talagang mahalan tayo ng Panginoon. Kaya lang, we have a choice either to accept that kind of love or to reject that kind of love. So it's all up to us. Nasa atin po 'yon ang decision. God will never allow, or God will never, in spite of his might and power, intelligence and everything, God will never force himself unto us. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa muli sa araw na ito na narito po kami. Salamat sa muli pinalalahan mo kami ng iyo pong dakilang pag-ibig. At hayaan mo lamang po, Diyos, na sa pananatili ng aming panahon ng paghanda, ang bawat isa, Panginoon Ama, ay maging bukas sa mga aralin sa araw na ito, Panginoon. Gabayan niyo po kami, at we also pray for those who are not yet with us. May we pray, Lord, that they'll be able to catch up in our today's activity. We entrust to you, Lord, and we also lift up to you ang bawat pangangailangan sa pamilyang nirepresenta ng pagtitipong ito, at nawa, Panginoon Ama, tunay nga po na maranasan po namin ang iyong presensya sa buong panahon ng aming pong pagsasama. Ito po ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ulit tayo sa ating aralin sa araw na ito. Tulad na nabanggit natin, tayo ay nalalapit na sa huling yugto ng ating pag-uusap patungkol sa Code of Ethics. Muli, tulad ng ating nabanggit, ang Code of Ethics ay ang pinakapamantayan ng ating pong gawain. No? Ayan po ang pinaka-bedrock ng ating gawain bilang mga massage therapists. And yun, napag-usapan na rin po natin yung ano yung ating mga obligasyon sa ating mga kliyente, obligasyon natin sa kapwa natin mga manggagawa, sa ating propesyon. Kaya sa araw na ito naman ay ang ating tatalakayin ay kung ano naman ang ating obligasyon sa ating mga employers. Ayan, for a while. Yan. Sa araw na ito, mula sa hanggang sa matapos natin, kay ilang ano na lang naman ito, ilang slides na lang naman ang sa ilalim po ng Code of Ethics. Sabi rito, meron tayong isang obligasyon. At anong obligasyon na yan? Obligasyon natin ang ating mga tungkulin, no, sa ating mga employers. Ito ay matagpuan sa page 192 ng inyong manual. Okay. So ano po ang unang-unang tungkulin natin? Ang sabi po rito, massage therapist shall not enter into any agreement I think hindi to institution, no? Any agreement with any enterprise of suspicious or ill repute, or in any manner involved in illegal activities, or whose terms of agreement violate any provisions in this code. Yan. So, malinaw po na tayo po ay pinalalahanan sa pamamagitan ng ating Code of Ethics na tayo po ay hindi po nararapat na
magkaroon po ng ugnayan sa anumang mga bagay na hindi kaya-aya, no? In fact, ang word na ginamit dito po ay suspicious or ill repute. Hindi magandang, hindi naman pangitain. Hindi magandang reputasyon. Ayun. At saka yung mga bagay na illegal. Ibig sabihin nun, hindi ayon sa batas. O yun. Kaya hindi po tayo, or ang mga bagay, anumang kasunduan na in violation sa provision ng ating pinag-aaralang code na ito. So malinaw po yon. Okay? Massage therapists employed under a spa or home massage establishment shall faithfully and wholeheartedly abide by all the legal agreements entered into therewith. Yan. Napaka ano no? Entered therewith. So kung ano po yung ating tayo po ay pinalalahanan muli, no, na tayo maging tapat, no, at taos puso nating sundin, tupdin ano man ang mga legal na mga kasunduan natin, no, sa ating mga employers. Kaya pag sinabi po ng ating sa pamamagitan ng kasunduan na yan, pag sinabi po na tayo po ay hindi pwedeng mag-moonlighting, hindi pwedeng mag-sideline na walang kapahintulutan ng ating pong mga employers. Yun, wag natin po yung gagawin. So malinaw na malinaw po 'yon, no? Kasi po ang minsan ay hindi natin maiwasan, 'di ba, ang rason ng iba, no, ang reasoning ng iba, wala naman 'to. Off duty ko naman 'to no. Day off ko naman ito. So pwede 'yon, no? Pwede ako magsa-sideline. Pero ayun nga, tulad nung binabanggit po natin, kapag aralin natin na maigi yung ating mga pinirmahang kasunduan at doon tayo sasabay, no? Doon tayo susunod, doon tayo tatalima. Huwag tayong gagawa ng ating pong sariling mga desisyon, lalo na kung ang ating gawain ay in conflict with the spa that we are working. Yan. Malinaw po 'yon. Ang sumunod naman ay massage therapist shall avoid any, nabanggit natin kanina, any conflict of interests or engage in any activity which competes with or in any way jeopardizes the goals of the training. This is not institution kundi itong wellness enterprise which they are bound by mutual agreement to serve. Yun po. So malinaw po 'yon. Malinaw na actually self-explanatory na po yung yung katagang conflict of interest. Ibig sabihin nun, hindi siya nakikipag-compete doon sa ating pinagtatrabahuan. Okay? So anything that we do should not be in competition with the spa or the home service that we are working with. Yun po, no. Kaya yun ang dito mahalaga na natin, no, himay-himayin natin, basahin natin ng maigi bago natin permahan ano man ang maging kasunduan natin, no, sa ating po mga employers. Ngayon, kapag kayo ay nakapagpirma na po, wala na kayo ibang obligasyon kundi tupdin ang bawat bagay na napagkasunduan sa management. Ayan. So there you go. Tayo naman ngayon ay tutungo sa allied profession. Okay? Tulad nung nabanggit natin, pagka pinag-usapan po ang allied profession, ito po yung mga nasa health professionals, no, nasa health industry na kapareho po natin ang ginagalawan, nasa wellness po o nasa health industry po, no. So we have the example like yung mga doctor, mga nurses, no, mga physical therapists, and so on and so forth. So the list is long. So ano po yung ating obligasyon? Ano po yung ating duty towards them? Tingnan natin po. Number 1, it is our obligation, it is our duty to refer any client to other healthcare professionals or on health concerns not within the scope of our expertise. Yan. So, when we do, pagka tayo po ay
Well, of course, kung tayo po ay naatasan na maging receptionist ng ating spa, yun po yung una nating titingnan. No? Kapag yung ating mga therapist ay kumuha na sila ng kanilang mga vital signs, no? Nagkaroon na ng vital signs taking ika nga, tingnan natin na maigi yung mga health indicators. Ngayon, well, kung minsan, yung mga kliyente naman sila naman nagdi-declare no kung ano yung mga karamdaman nila, ano yung kanilang mga hinaing, at kung manotice natin na yung kanilang mga sinasabi ay may kinalaman sa mga medical conditions na lingid, no, hindi na angkop sa ating pong expertise bilang mga massage therapist, then obligasyon natin itong i-refer sa mga karampatang mga medical practitioners, no, sa mga doktor kung kinakailangan. Okay. Number 2, perform only those services within the scope of your qualification, certification, and professional affiliation. Okay, malinaw po yun, no? Kung kayo po ay nilisensya ng DOH, ibig sabihin po nun, nandun lang po tayo sa bahagi po ng pagmamasahe. No? Andun lang po tayo. Yung ating certification, yung licensure po natin, nandun lang po siya nakabatay lang po. No? So doon na yung pwede nating gagalawan. Unless if you have other professional affiliations, no, yung iba nating mga kasamaan na mga doktor, then walang problema po yun, no, yung mga kasama natin na nasa ibang health professions. Pero in our case, ang atin lang po, kung tayo ay trained, licensed by the Department of Health as massage therapist, then malinaw na dyan lang po tayo sa bahaging yan nararapat gumalaw. Okay. Ang sumunod naman po ay acknowledge and respect all other healthcare professionals and gear towards working harmoniously and professionally to promote health and wellness. So ang keyword na mapapansin natin po rito ay yung paggalang, no, sa kapwa natin ng mga healthcare professionals. Ayan po, no? Kilalanin sila, igalang sila, and we try our best effort na magkaroon ng harmonious working relationship with them if necessary. So, yun po yung ating pong sumusunod na obligasyon. The next one is yun lang pa, nakukunti lang yung sa ating profession na balikan natin po, refer client, kung sino po ang mga kliyente na hindi po angkop na sa kakayahan natin bilang massage therapist, i-refer sa appropriate na mga health professionals, perform services, kung ano lang po yung certification na natanggap natin, doon lang po tayo gumalaw. And then, ang sumunod naman ay igalang natin, kilalanin natin ang lahat ng nasa bahagi po o nasa healthcare profession na makakasalmuha po natin. No? So we need to work with them well, we need to work harmoniously with them and promoting health and wellness. Ayan. So ang susunod na topic naman ngayon ay ito na yung panghuli, no? Duties towards the general public. Parang continuum, 'di ba? Kanina yung sa client po tayo, and then napunta po tayo sa mga kapwa natin manggagawa, doon sa employers, doon sa ating profession. Ito na ngayon yung other end of the spectrum, yung sa dulo naman po. So ano po yung ating obligasyon at duty towards the general public? Okay, una sa lahat, makikita natin po rito, a massage therapist should cooperate with the proper authorities in the promotion of health in the community. Cooperation. Tayo po ay makipagtulungan. Tayo po ay makipagkapit-bisig no sa lahat ng mga health authorities no nasa ating community, no. Kaya po pagka minsan tayo po ay inaimbitahan, lalo na po kung tayo ay nasa mga barangay, naimbitahan po tayo sa mga mga senior citizens na day, mga ganon, no? Mga ganong uri ng pagdiriwang, then if we have time, we volunteer our services. This is one way of giving back to the community lahat ng ating mga natutunan without asking for anything in return, no? So, yun po. Maganda naman po 'yan kasi malinaw naman kung susundin naman natin yung salita ng Panginoon, nararapat talaga na tumulong tayo sa ating kapwa. Ang sumunod naman, a massage therapist must render, ito yung binabanggit natin kanina, community services in collaboration with the local authority. So, self-explanatory na po yan. Ang pangatlo, inform the public
Inform the public that licensed massage therapist is a noble profession along with the allied health professionals o health practitioners. Okay. Tulad nung binabanggit natin paulit-ulit na sa totoong buhay ang pagmamasahe, no, lalo na yung salitang masahista, meron pong negative na connotation. Okay? Meron pong hindi magandang ang tawag nun, stigma, no? Yung stigma nun hindi maganda. Wala namang stigma maganda, no? Pero yun po, malinaw po na ang ating tungkulin ay yun nga ipalaganap natin, no, i-promote natin, i-uphold natin, panghawakan natin kung ano yung mabuti at tama sa larangan ng pagmamasahe upang sa gayon ay umangat ang pagtingin ng ating po mga kababayan patungkol po sa atin sa larangan po natin sa larangan ng pagmamasahe, no? So yun po ang masasabi po natin na mga obligasyon natin, no? Mga obligasyon natin sa general public, sa lipunan na ating ginagalawan. Ulitin natin, we need to cooperate with local health authorities. We need to render community services free at that para makatulong sa ating kapwa. And then itaguyod natin ang marangyang hanap buhay ng pagmamasahe at gayon din po, no? Natin po medyo naulit po yung last I'm sorry for that. Po natin, no, we have to take an active role, no? Hindi lang po tayo reactive, tayo po ay proactive, nga, no? Para sa gayon ay dahan-dahan mamulat yung ating mga kababayan, lalo na po yung mga iba na medyo iba yung kanilang pananaw sa mga nagmamasahe na katulad natin, magkaroon sila ng magandang maibalik, no? Yung respeto na yan, yung paggalang na yan na kinakailangan natin upang tayo ay malaya makapag-perform ng ating gawain bilang mga massage therapists. So, iyan po ang kabuuan ng ating pong discussion patungkol po sa Code of Ethics, no? Sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa ating paggawa bilang mga ethical workers sa larangan ng pagmamasahe, bilang paggawa na may professionalismo. No, pag sinabi nating professionalismo, ibig sabihin nun lahat ng natin, we do it with excellence. Hindi lang yung basta lang makapagmasahe, no? Hindi lang yung basta lang tayo makaagod kasi kinakailangan nating kumita. Hindi po 'yon, no? Napakalawak po ng ating obligasyon, napakalalim ng ating pong tungkulin na kinakailangan nating gawin upang sa gayon ay matulungan natin na maiangat ang antas ng paggalang o maibalik ang paggalang ng mga kababayan natin sa mga nagmamasahe, no? Kaya pagka tayo ay nakita at nalaman nila na tayo nagmamasahe, iba ang kanila maging pananaw sapagkat naipakita na natin sa kanila kung ano at sino ang mga nagmamasahe. Na tayo ay mga professionals na may kasanayan at mayroon pong pinanghawakang ethical standards, upang sa gayon ay kung hindi naman natin masasabing maalis yung stigma na yun, but in one way or the other, maibsan. Okay? Magkaroon ng panibagong pananaw sa mga massage therapists. Okay? So at this point in time, tayo po ay tapos na po sa larangan po sa ating pong diskusyon doon sa Code of Ethics. If you have anything to clarify, kung mayroon po kayo mga katanungan, Cherry, do you have anything to ask? Mayroon bang kayong gustong linawin o mayroon bang bumabagabag sa inyong isipan? Paki-unmute po, Cherry. Yes, go ahead, Cherry. Kuan sir, kanang pwede ra ba mag-massage dayon kanang kita ba mga masahista, pwede ra ta mo massage dayon after kanang kaon or kanang bag-o lang tanong man kaon? Okay. Mukhang malayo-layo. Pwede na rin, sagutin natin. Okay. Ang humagkaon, pagkatapos kumain, di ba, ang karaniwan naman siguro marinig natin, lalo na sa mga kasama natin sa pagmamasahe, 30 minutes will do, no? 30 to 1 hour. Lalo na kung busog. Kung busog, maghintay na mga 1 oras. No? Ayun. Kaya, hinay-hinay lang, no?
Basta wag lang po, wag lang tayo pong magmamasa na busog kasi yan po ay maituturing po na contraindicated. Okay? Sige po. So nasagot Sige, ko sir. na Thank you. Cherry. Sige, dagang Sige. salamat Cherry. Okay, tuloy tayo. Let's have a short break while I'm readying yung next na pag-usapan natin, yung legal considerations sa larangan po ng pagmamasahe for a while. Munod na yeah, humahabol si Virgie. Virgie, may tanong ka. Sandali ah. Virge, anong tanong mo, Virgie? Hi, Virgie. Hello po, good afternoon po sir. Good afternoon Yes. po sa lahat. Yeah, good Sir, may afternoon. tanong po ako. Bilang isang massage therapist po, or bilang isang masahista, hanggang saan lang po yung saklaw natin sa pagtatrabaho natin? Tulad po ng, may nabasa po kasi ako sa libro natin na si scoliosis ay hindi na po natin saklaw. Opo. Si stroke patient po, saklaw pa rin natin kaya lang kumbaga nasa stage na siya ng recovery. Hanggang Opo. saan po yung saklaw lang natin? Katulad po niyan, ako po nabigyan ng pagkakataon sa Zamboanga na makapag-training po ng reconstruction or yung alignment na Mm-mm. sa panahon ngayon parang bone settings ang tawag nila, pero Mm-mm. ang pagkakalam ko po sa mga chiro doctors, tinatawag po yun na chiro. So, nagre-reconstruct, nag-a-align, nag-aano. Mm. Bilang isang therapist po ba, hindi po ba natin yun pwedeng gawin? Ah, Like, may scoliosis, hindi na natin sila saklaw, hindi natin sila pwedeng hawakan bilang patient. okay. So, linaw nung kanina, if you remember, dun sa discussion natin sa ating code of ethics, di ba, dun sa larangan ng profession, na tayo ay pinalalahanan ng DOH na dun lang tayo gumalaw kung nasaan tayo certified. Kung ano lang po yung certification na tangan-tangan natin, doon lang po tayo gumalaw. Kasi po, kung tayo, halimbawa, tulad na banggit ko na kamakailan na tayo ay licensed massage therapist pero pumapasok tayo sa larangan ng chiropractic, no? Or sa acupuncture, things like those. Hindi naman natin yung certificate, wala naman tayong ganong certification. Unless you have those certification, then we can do just that. Kaya lang, hindi yon para sa lahat. No, hindi yan para sa lahat. Kaya babantayan natin kasi ang ano natin kasi diyan kung sakasakali magkaroon ng problema, yun po yun, maging ground po ng termination or invalidation na ating license. Kasi po yung ating scope ay nandun lang at tayo ay tumatahak doon sa mga gawain na hindi naman tayo properly certified by the Department of Health. Okay? Kaya yun lang lagi nating sinasabi, 'di ba? Kapag medical condition, wag nating gagalawin yung patient unless meron tayong clearance coming from the doctor, no? From the physician concerned. Hindi po tayo lalo na kung nag-declare na yung client, no? Pag sinabi ng client, meron siyang medical problem, then yun yung natin maging batayan. Otherwise, yun nga, kapag nga nagka-problema, wala, mapapahamak yung ating lisensya. Yun lang po yun. Kaya ulitin ko, tulad ng binabanggit natin at napag-usapan natin kanina lang, na doon lang tayo gumalaw sa scope na kung tayo ay certified. Doon lang tayo gumalaw sa scope na kung saan tayo properly trained or recognized by any professional organization para hindi tayo magkaroon ng ibang problema. Okay, and Virgie, nasagot ko yung tanong mo. Okay. Sige po. So maraming salamat, Virgie. Tuloy tayo ngayon sa next natin na pag-uusapan. At tulad nung nabanggit natin, we are now here sa sumunod na talakayin natin about the legal basis. Ano yung legal na basihan ng ating gawain bilang mga massage professionals? And yun lang, narinig ko na narinig ko kanina, nabanggit nyo yung salitang masahista. Hanggat maaari po, yung iba sa inyo natawa kanina,
wag nating gamitin po yung term na yon, lalo na kung hindi natin yung mga nasa hindi natin kasama sa profession. Mas maigi kasing sabihin na tayo ay we refer ourselves as massage therapists. Okay? Para po yung dahan-dahang mawala yung stigma ng masahista kasi negative po whether you like it or not. Sa mainstream media po, pagka sinabing masahista, hindi po maganda yung nasa isip ng ating mga kababayan. Kaya po, hanggat maaari po, massage therapist po tayo. Okay. Panimula po natin, ang sabi po rito, to uphold ang ang purpose, ang objective na ating pong talakayin sa pagkakataong ito is to uphold and safeguard the massage therapy profession. It is very important to have an understanding of the laws and directives relative to massage. Okay. So, yun nga, no? Dapat maintindihan natin kung ano yung mga batas, ano yung mga direktiba na nagmumula sa ating pamahalaan patungkol sa ating field, no, which is the massage industry. Okay. Dalawa ang major na masasabi natin na mga pamantayan po ng ating ginagawa bilang mga massage therapist. Una sa lahat, yung Presidential Decree 856 Section 13. Okay? Ano po yung PD 856? Yung PD 856 ay kilala at ang katawagan actually niyan ng Code on Sanitation of the Philippines. Okay. Medyo malayo, no? Nasaan ba yung masahe doon? Yung masahe naroon sa Section 13. At ang Section 13, ang pamagat naman niya ay massage and sauna bath establishments. Ayan. So question, sir, meron pa ba ngayon, umiiral pa ba yung mga sauna na yan, no? Well, meron pa rin naman, mangilan-gilan. Pero yung context kasi nung araw, nung 1975, na nilagdaan ito ni dating Pangulong Marcos is ito po ay yun po yung talagang mga prominente na mga na feature ng ating pagmamasahe, yung mga sauna na mga yan. At ang sumunod naman yung Department of Health Administrative Order 2010-0034. Ito po ang pamagat niyan ay Revised Implementing Rules and Regulations on Presidential Decree 856 Section 13. Okay? So mamaya makikita natin, unti-unti ipapakita ko sa inyo ano ba yung pagkakaiba nung dalawa, no? Kasi medyo iba yung focus nung dalawa. Yung PD 856 as against doon sa Department of Health Administrative Order 2010-0034. Ayan. Okay. Himay-himayin natin yung PDH 56. Okay? So tulad ng sinabi natin, this is known as the Code on Sanitation of the Philippines. Okay. Ano pa meron? Section 13 of the code is entitled Massage and Sauna Bath Establishments. So tandaan nyo ang pamagat ng 13, no? Pamagat ng 13 ay Massage and Sauna Bath Establishments. Okay. Sino po ang lumagda, no? Sino po ang paano niyan? Ang pumirma ng batas na ito ay sa pamamagitan ng of course nung time ni Marcos, 'di ba, yung martial law na yung presidential decree, yung presidente ang pumipirma, yun po yun, no? Yung kanyang pinirmahan ay nagiging batas at yan yung presidential decree na 856. Okay? Ito ay tandaan nyo ang petsa na to na kasi minsan lumalabas yung kung anong petsa. Minsan sa mga choices na mga tanungan ng DOS, minsan December 24, minsan 22, yung ganun. So tandaan natin, it's December 23, 2 araw bago magpasko noong 1975. Okay? So 2 araw bago magpasko, yung paglagda ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos ng Presidential Decree 856, which is the Code on Sanitation of the Philippines. Okay. Meron siyang definition of terms na matatagpuan natin sa code na ito or bakit okay? Sa section 56, parang layo. Okay, ng definition of terms. Massage is a method. Iba na naman, no? Mapansin natin, iba yung definition na napag-aralan natin kamakailan. Iba yung definition din sa AO 2010-0034 pero sa PD 856
Ang kanyang definition naman massage is a method wherein the superficial, no? So superficial yung ibabaw na bahagi ng balat, no, ng soft parts of the body are rubbed or stroked, needed for remedial or aesthetic or hygienic purposes. Yan. Okay. Bakit wala ang wellness? Okay. So, yun po yun, no? So, yung pag sinabi nating superficial, yung um, ibabaw na bahagi nung balat ng tao, nung skin ng tao, and then, for a while, medyo hindi gumagalaw yung aking screen for a while. Tuloy tayo. So, pag pinag-usapan superficial, ito po yung surface level ng ating skin ng ating client. And then, ito po ay rub, sabi po rito, stroke or needed for remedial or aesthetic or hygienic purposes. Ang sumunod naman ay ang salitang massage clinic. Anong ibig sabihin ng massage clinic? Massage clinic is an establishment where massage is administered to customers. Okay? Yung mga ano na to, yung mga terms na to, yung matatagpuan natin sa ating Code of Ethics. Code of napunta sa Code of Ethics. Code on Sanitation of the Philippines. Ayan. Sa chapter 13 po ito. Masseur is a trained person duly licensed by the secretary or his or her authorized representative to perform massage and to supervise massage attendants. No? So ito yung old o ano yon. Mamaya tingnan na pag-usapan natin ano yung bakit ganun yung ang kanyang description tsaka yung gamit ng salita. And then ang sumunod naman, yan. Okay? So meron tayong massage clinic kanina at meron tayong masseur. Ang sumunod naman na katawagan ay massage clinic attendant. And sino po yung massage clinic attendant? A trained person. Massage clinic attendant is a trained person duly permitted by the secretary or his authorized representative to massage customers under a masseur. Okay. So yung masseur, by definition, sila yung license. Pero dito po, ang massage clinic attendant ay nagmamasahe under the supervision of a license or of a masseur. Okay. So kung mayroong massage clinic attendant, meron ding tinatawag na sauna bath establishment. Kung may massage clinic, may sauna bath. Okay. A sauna bath establishment is an establishment where customers are exposed to steam which is generated by sprinkling water on hot stones. Yan. Sauna. Okay. At ang sumunod naman, okay, kung mayroong massage clinic attendant, meron ding sauna bath attendant, a person who applies the proper technique in giving steam bath to customers. Ayan. Di ba? Ang cute. Okay. So, ayun po. Yun lang po yung mga katawagan nun. Now, gusto ko lang pong pag-usapan na ba natin? O sige, kung titingnan natin ngayon, kaya meron po ang laki po ng agwat, no? Kung mapapansin natin, kasi merong masseur, merong attendant, merong sauna, may attendant, parang actually magkaiba yung gawain ng by definition magkaiba yung gawain ni massage attendant doon kay sauna bath attendant, no? Kasi sauna bath attendant siya yung nagpapaligo. Okay? If I may use that term, no? Siya yung nag-assist doon sa pagsusona. Okay. Now, sa ngayong panahon, I don't know if, but I've seen a few na meron pong sauna, may sauna setting sila, wherein ganun yung kanilang setup. I remember also dyan sa may Roas Boulevard, meron akong napuntahan dyan, meron tayong mga estudyante na sa spa nila, yun po, ganun pa rin po yung ginagawa. Pero far in between, no? Kukunti lang po ang merong ganong klaseng setup. Number one, why is that? No? Number one, the reason is medyo magastos kasi mataas ang overhead dahil sa water, no? Kasi ano yan no? Yung parang kumbaga sa sa pagkain, yung free flowing, no? Kung sa coffee, free flowing coffee yan. So talagang malakas yan sa consumption ng water.
I remember sometime years ago na merong isang ano yan, kilala din yan nasa bandang timog sa Quezon City na isang spa establishment na may mga pool. No, may mga pool siya. Talagang ano, pero ano lang hanggang tuhod lang yung pool na yun. Kaya lang it's enough for you to dip, no? So meron po siyang hot pool, meron po siyang cold pool, yung mga gano'n, no? So maliban diyan, meron din siyang sauna. So ganun po yung setup. Kaya lang, awa ng Diyos, nagsara yun. Okay, kaya ang kadahilanan, lugi raw, no? Lugi, no? Kasi siyempre yung maintenance lang na malaking bagay kasi yun eh. Tsaka kahit na siguro marami ang pumupunta, hindi kakayanin yung overhead. Okay. So, yun po yung context nung araw. No, yung nung araw 1970s, no? Yun talagang uso pa nung araw, yung mga ganung klaseng setup. Pero yun nagkaroon ng shift, no? If you if you remember me talking about the paradigm shift, may paradigm shift, no? Nag-shift po siya doon sa something that is less costly, no, to operate na mga massage clinic na lang talaga, no, spa na yon sa ngayon ang katawagan. At saka unti-unti because of the AO 2010-0034 na pag-usapan natin in a while, hindi na ginagamit yung mga salitang masur, masus, wala na, no, inalis na po yon. And then yung mga attendant na yan, wala na rin po, no. In fact, if we read through the AO 2010-0034 na nakapaloob na roon na sinasabi, no one is allowed to practice massage as a profession in the Philippines unless he or she is a holder of a valid certificate of registration. So, may iba din sa PD 856 na nagsasabi na 1 is to 50, no? Sa bawat 50 na massage attendants, merong isang masur. At ang masur na yan, siya po ang bukod tanging mayroong pinanghawakang lisensya. Ayan. Sanitary permit, section 60, sabi rito, no person or entity shall operate a massage clinic and or a sauna establishment without first securing a sanitary permit from the LHA or the local health authority. Okay, sa ngayon, hindi na po yan applicable, no? Kasi po ang ating pong operation ay nanggagaling na po sa local government unit natin, no? Kaya tayo po ay noong 1999 ay nagkaroon po ika nga nung devolution, no? Binaba nung ano, nagkaroon po ng devolution na kung saan nung araw kasi, ipaliwanag ko lang ng kaunti, na ang pagmamasahe kasi nung araw ay nasa ilalim nung una nung 1975 nung kapanahon ni Pangulong Marcos, centralized po, no? Centralized po yung health. Dali. Ayan. Ang DOH ay nasa central yung centralized po lahat po nung araw, no? Ibig sabihin po noon, lahat ng mga policies, programs, and even implementation po ay ano po, ginagawa po ng DOH National Office. Pero nung naibaba ang Local Government Code LGC of 1999, kung di ako nagkakamali, ay na-devolve na po, no, yung gawain na yan. Pag sinabing devolve, binaba na po sa LGU. Ibig sabihin po noon, pagdating po sa implementation ng health programs, pagdating po sa implementation po ng mga health policies, ito na po ang gumagawa, no, ang local government unit na kung saan nandyan po yung city government, yung municipal government, and so on and so forth, na provincial government, things like those. So sa madalit sabi, yung PD 856 na yan ay nasa context po nung old setup. Pero yung AO 2010-0034, 0034, ito na po ay under sa devolve function ng DOH, no? Binaba na po at ang nag-implement na po yung local government units. Kaya yung mga local government units na po ngayon, sila na po ang naninita, no? Sila na po ang number one, nagbibigay ng lisensya patungkol sa operation ng spot. Sila din po naninita ng mga complying or yung compliance with regards to this, no? Yung pinag-uusapan natin. So balik po tayo. Okay.
So ang susunod naman ay pag-usapan natin yung sanitary requirements. Ito naman po, no? Kaya the following requirements shall be enforced, no? Kailangan may patutupad, no? Massage clinic, kailangan yung reception on office room shall be properly lighted and ventilated. Every massage room shall be adequately ventilated, provided with sliding curtains at the entrance and equipped with a suitable and clean massage table. In passing ko na lang 'tong pag-usapan natin kasi po hindi naman talaga 'to, ini-impose na sa panahon natin ngayon. Sanitary adequate hand washing, bath, toilet facilities shall be available. Customers shall be provided with soap, clean towels, sanitized rubbers, plastic, blah, blah, blah. Masseurs and masseuse attendants shall wash their hands with soap and water before and after massaging, customers. Okay? Ayan po. So sa sauna bath naman, the reception and office room shall be properly lighted and adequately ventilated. The sauna bathroom shall be properly lighted and provided with thermometers and maintained clean and sanitary at all times, blah, blah, blah. And then the customers shall be provided with soap, clean water, clean towels, sanitized rubber, and plastic slippers, and so on and so forth. Now, yun. Tulad nung sinasabi natin, ang implementation ay nasa local government. Ngayon, ang local government ang mamimili kung i-implement ba nila yung PD 56 or i-implement nila yung AO 2010-0034. Now, ano yung pinaka-gist ng dalawa? Ang PD 56, kung tutusin, kung aaralin natin ng maigi, may kinalaman siya doon sa physical setup ng spa, physical setup ng sauna bath establishment. Okay? Linawin po natin po 'yon. So, kung actually sa AO, sa guidelines ng DOH, hindi na nila po nilabas talaga, nilatag yung buong yung buong yung section 13 na 'yan, no? In fact, kukunti lang yung ating pinag-usapan kasi yun lang po yung in-emphasize ng DOH na kailangan nating pag-usapan. Pero when it comes to implementation, hindi po yung kasama sa ngayon. Kaya lang, katulad sinasabi natin, para lang magkaroon ng liwanag o kalinawan na yung PD 56 ay nasa prerogative ng local government kung i-implement nila. Bakit po? Halimbawa, sa PD 56, meron po siyang sukat ng ilaw. Okay, may mga lumens po 'yan. May mga sukat po siya ng lawak ng bintana, kung ano ang measurement ng room, ano dapat ang lawak o ang ano ng bintana o yung kanya ventilation, things like those, no? Kaya pasalamat tayo na hindi masyado 'yan pinapansin sa ngayon, although merong iba namang spa, ibang region o ibang localities na sinisingit-singit nila ng paunti-unti, no? At ang nag-implement niyan yung mga sanitary inspectors. Okay? So, yun lang po yung ano natin. Ngayon, tingnan naman po natin sa larangan po ng mga manggagawa, no? Section section 62. Section, yan. Okay? Personnel, the following requirements shall be enforced. Ito na naman, no? Sabi rito, kapag masseur, that person must have a certificate as registered masseur issued by the CEMT. Sino muli yung CEMT? Hindi pa yung CEMT pala, no? Nung araw pala, CEM lang, no? Committee of Examiners for Masseur. Sa ngayon, yung modern day na ano natin, na committee nagbibigay ng exam ay yung CEMT, Committee of Examiners for Massage Therapists, no? Dati masseur, ngayon naman po massage therapists. Okay, so yun po. And then he must possess an up-to-date health certificate issued by the local health authority. So ito na yung card yata, no? Ito na yung card, no, na sinusuot-suot, no. Again, depende yan sa local government, may mga LGU na nire-require, yung iba naman hindi nila yan nire-require. And then the person shall wear a clean working garment when attending to a customer or when supervising massage clinic attendants. No, ito yung trabaho po ng masseur. Okay? Siya ay dapat malinis yung kaayusan niya, yung kanyang pananamit, and then habang siya ay nag-a-attend, no, siya ay umaasikaso ng kliyente or nagsusupervise ng mga manggagawa. Ayan. Okay?
So, ang sumunod naman, ito sa massage clinic attendant, no? The person shall be properly registered. Oh, yeah, katulad din nung nabanggit natin kanina, and duly authorized by the local health authority. Massage clinic attendant after compliance with the following requirements. Okay, ano yung unang requirement, no? Ito yung sa under sa massage clinic attendant. Tandaan po natin, hindi po sila licensed. Pero may training po sila. Huh? Ano po yung training na yon? Satisfactory completion of a training course or study given by a government office, hospital, duly authorized by the DOS. So pwede po yun, no? Pwede po yung any government office or hospital, no? Sila po yung magkakaroon po ng pagsasanay. And I remember it, if I remember it right, ganun din po sa Quezon City, no? Sa Quezon City, I don't know until kung hanggang sa ngayon, sila po yung nagbibigay po ng mga ganung mga training. Okay? And then dapat po mayroong up-to-date na health certificate issued by the local health authority or the LHA. And then meron din po silang, take note, VD clearance. Ano yung VD clearance? No, I don't know if you are familiar with this. No, yung VD is the venereal disease. No, venereal disease ngayon po it's HIV/AIDS or ano na ngayon? STD, no? Sexually transmitted disease, no? So nung araw po, VD ang tawag po nila noon, no? Secured from any government, clinic, or hospital. Ayan. The person must wear clean working garments when attending to customers. Ayan. Cute ang tawag nung ano, no? Hindi client, kundi customers. Ayan. Okay? Sa sound ng bath naman, meron naman po siyang ibang requirement, no? Attendant must possess an up-to-date health certificate. Okay, yung health card na naman yung sinasabi nila. The person must wear clean working garments when attending to customers. Napaka-basic ng mga requirements, no? Na kailangan lang mayroon siyang card, malinis yung pananamit, yung gano'n, no? Yun lang. Okay? Ayan. Okay. So, yun lang po yung mga mapapansin natin, yun lang naman po ang nilabas ng DOH na pwede nating banggitin. Kung may time, pwede yung aralin po lahat po yun, pero I don't think it will appear dun sa inyong examination, no? Para hindi na masyado lumalabas yung patungkol dito. Ngayon, tungo tayo dun sa mga discussion natin. Ano ba yung mga discussion? May mga key points po tayo rito po. So katulad nung sinabi po natin, malaki po ang pagkakaiba ng PD856 doon sa AO 2010-0034. Although maaga pang pag-usapan yung AO na yon kasi hindi pa natin natalakay, pero sa ngayon pa lang makikita na natin na yung sa katawagan malayong-malayo na po, no? Ang tawag sa nagmamasahe nung araw, masur, masus, no? Massage attendant, sauna attendant, ganon. Sa ngayon po, under AO 2010-0034, ang katawagan na po ay may massage therapists, no? Massage therapist na po, wala na pong attendant, no? Ganun po. So either you are licensed or not a licensed. So ang emphasis ni AO 2010-0034 ay licensed massage therapist. Okay, what else do we have here? Nabanggit ko na yung mga terms na ginamit tsaka yung focus. Ano yung focus ng PD856? Ang focus ng PD856, kung talagang susuriin natin, ito ay patungkol sa setup ng clinic. Okay? Kaya yun na tulad ng sinabi ko, 'di ba? Pansin nyo, ang code of sanitation is about the sanitation, 'di ba? Pag sinabi sanitation, about the water, about the building, the construction, and so on and so forth. So, ganun din po 'yun. Nahawa po yung sa massage. Sa massage naman po, may mga sukat-sukat na ginagawa po ng yung PD5-6 na 'yan at sinasabi sa bawat sukat na ito ay meron siyang lumens, yung sinatawag sa lumens, yung dapat ganito yung candlelight, no? May mga ganun eh. May mga 10 candlelight, no? Sa bawat square foot, parang mayroong 10 candlelight. Kung may 10 kandila, ganun yung kanyang ilaw. Di ba? Talagang masalimuot nung araw kung tutusin no? Yung ano nila. And then marami pa, no? Ventilation, tsaka meron pang vermin control, no? Tapos mga pinagbabawan nila yung mga pintuan na may doorknob, yung gano'n, dapat open, yung mga gano'n, no? So, 'yun. Pero wag kayong mag-alala, wala namang lalabas
Sa tingin ko lang, hindi naman yun, no? Kasi ang sa manual po na ni-release ng DOH, wala naman masyado siyang discussion about the PDH 56. Okay? Yun lang po ang gusto kong i-emphasize na ano yung kanyang pagkakaiba at pagkakahalintulad. Ulitin natin, PDH 56, Physical Facility, AO 2010-034, may kinalaman siya doon sa regulation ng mga nagmamasahe. Ganun na po yun, no? Si PDH 56, wala po siyang mekanismo sa paglilisensya. Basta sinabi niya lang may kasanayan, mayroong training na ginawa ng isang government hospital or any government accredited institute, ano yon, yung parang facility. Ganon. Pero pagdating kay AO 2010-0034, malino po, mayroon po siyang sinet na mga requirements, mayroon pong semi-set na mga number of days and trainings, yung ganon. And then, sino yung mag-release ng lisensya, mayroon siyang nirelease din po ng basis para pwede ma-invalidate yung lisensya ng DOH. Tsaka, ano po, kung saan po magre-renew ng massage license. Whereas pagdating sa balikan natin PDH 56, walang mention about those kind of details. Like I said, ang mga pinag-usapan lang doon kay kung ano ang maging setup ng sauna na yan, ano ang setup ng massage clinic na yan, yun lang po ang emphasis when it comes to PD 856. Okay, so I think hanggang doon po yung ating talakayin patungkol po doon sa Presidential Decree 856, the Code of on Sanitation of the Philippines, focusing on Chapter 13. Ang pamagat, tandaan nyo lagi ha, kasi medyo ito yung malimit na naririnig ko, lumalabas lagi, no? Yung pamagat ng Section 13 na yan, which is the massage and sauna bath establishments. Now, ang ating lang pong pakatandaan, focus lagi ni PDH 56 ay yung facility, physical setup ng mga spa, no, anong massage clinic at yung mga sauna. And then, ang focus naman ng AO 2010-0034, which we'll be tackling by tomorrow, ay patungkol naman doon sa kung ano ang mga kasanayan na gagawin para sa nagnanais na maging licensed massage therapist. Ito na ngayon kayo, no? Ito na ngayon tayo, nagsasanay tayo para sa pagkakaroon ng lisensya. At ito ay nasa ilalim po ng AO 2010-0034, also known as Administrative Order 2010-0034, na ang pamagat ay Revised Implementing Rules and Regulations of PD 856 Chapter 13, Massage and Sauna Bath Establishments. Okay? So, yun po. Yun po yung ating pong discussion about PD 856. Meron po kayong clarification? Meron ba kayong katanungan? Desiree, do you have anything to ask? Okay naman, si Des, Cherry. Parang nasaan na yung iba? Hindi ko nakikita yung iba. Okay. Ayan, si Jerry Lynn. O, meron kang tanong, Jerry Lynn? Meron kang clarification? Malino naman? Okay naman tayo, Je? Paki-unmute mo, Jerry Lynn. No problem kung nasa biyahe po. Okay, talaga mahina yung mga signal. No, but the rest, please, make it a point na nakikita naman kayo nung inyong mga nagtuturo. And Sir, then, may, reminder po, may question po ako. yes, About, Jerry Lynn, go ahead. sir, about po dun sa requirements pala, Sige po. nagpa-medical kasi kami ni Sir Eric kasi dun sa business namin, sir. Oh, Pero dun sa ano namin, sa private kasi, baka pwede sa RH na lang kami kukuha ng ano, sir, yung medical certificate. Yes, wag niyong dalhin yung sa sa private hospital kasi hindi yan papansinin na i-reject ng DOH yan. So, yun nga po, tulad sinabi natin, DOH accredited or DOH health facility. Para mas less ang hassle, huwag kayong pumunta sa hospital kasi ang dami nilang hingin. No? Ang Okay. puntahan nyo, yung pinakamalapit na barangay health clinic, yung mga barangay health unit, o yung mga municipal health clinic, yung mga ganon. Para ano po, para hindi po kayo
hahanapan pa ng mga iba-ibang mga laboratory test results. Kasi po ang Sige, sir. hahanapin nyo naman doon, dapat naka-indicate for DOH massage licensure examinations. Ganun po, no? So yun lang po ang ano natin. Okay ba yon, Jerilyn, na ano ko? Opo, opo, Oo. opo. Wag niyong Opo, sir. dalhin wag niyong private, wag niyong dadalhin yon. Asahan niyo po, hindi yan tatanggapin ng DOH. Opo. Okay. And then doon naman sa barangay health yung iba kasi yung barangay health clearance kasi naka-template din yung sa barangay, minsan wala silang ganong barangay good moral certificate of good moral character. Pwede din naman yung barangay clearance pero sa ilalim naka-indicate yung purpose na ito po ay for license DOH massage licensure examinations, ha. Wag po yung nakalagay employment. Pag once nakita ng DOH yan for employment, again, hindi yan tatanggapin. Buong bunch of papers, hindi yan i-reject yan ng DOH. Just because of one error or one mistake ng documentation. No? So, linawin lang po natin, laging may ganon, DOH massage licensure examinations. Okay? Yeah, si Des. Des, may pahabol si Des. Yeah, go ahead, Des. Hi, sir. Yung Yes. yung sa barangay clearance po, Hmm. ang napalagay ko po kasi doon is with good moral character naman po, pero school requirements or kailangan po DOH, DOH. No? okay. Basta pag Okay. nakalagay school requirement, employment, travel abroad, yung mga ganon. Okay. Asahan nyo po, i-reject ng DOH yan. Okay. Okay? Thank you po. Sir, Yeah. yung Mhm. ano ba yun, yung TOR, yung nakalagay doon kasi for board exam purposes, pwede na yun? Ay, Pwede na po yun, sir? bakit board exam? Kasi, hindi sir, yung ano ko pa yun kasi, nung 2007 pa yun kasi sir, yung TOR, yung nag-exam po ako ng board. Kung pwede po kumuha kayo ng para lang walang hassle kasi sa totoo lang hindi naman ako makapagdesisyon, di ba? It's DOH. Kaso lang para wala silang masilip na dahilan na i-reject yung application mo, mas maganda kung nakalagay for DOH licensure examinations. Ngayon, kung hindi sila maglalagay ng ganon, yun na yun. Wala na din ako actually, yun nga sinasabi ko. Hindi naman kasi ako yung screening authority. I cannot really say na pero hanggat maaari kasi para safe lang, dapat nakalagay yung ganong kataga doon sa inyong mga certifications. So try mo lang, no? Total, like what I said, mahaba-haba pa naman yung at least masubmit mo lang kung ano yung meron. Okay? Sige, sir. Sige po. Ayan, si Darlene nagpapaalam, sir, na pasensya na po, nagmamasahe po here. I'm here, nakikinig naman ako. Okay, sige po, nagpaalam na si Darlene, si Albert, sabi niya, excuse me po sir ha, watch ko lang. Sa YouTube, mukhang busy daw siya. Okay, Star Life, yes ma'am, go ahead. Yeah, go ahead. Sir, I have question po regarding naman dun sa transcript of record. Kapag college graduate, transcript of record or yung diploma? Pag college po, transcript. Transcript. Kung may diploma, wala namang problema yon. Oo, kaso lang, kasi di ba, ayaw kasi niyan di magbalik ng mga papel eh. So, kung transcript, madali mo ma-produce. Kung diploma kasi, baka sabihin nila, mahirap mag-produce to, hindi namin to tanggapin, baka hanapin sa amin. So, ako sa tingin ko mas safer si transcript ang gamitin. Kung mag-diploma po kayo, dapat mayroon pong certified true copy. Para malaman nila na pwede nyo nang hindi gamitin yan, no? Kasi certified true copy naman yan. Parang ganon. Tapos Kasi, kapag married po ako, what will I bring naman? kung married ka po, magkaiba yung pangalan mo doon sa mo yung single ka pa, then if you would like to use the married name, i-attach mo yung marriage contract. Na naka-notary or what, sir? Marriage contract. Notaryo po, naka-notaryo. Na naka-notaryo. Oo. Sa PSA, sir?
Pwede. Kung ang PSA ba, kung may PSA na nakalagay na yung married name mo, then pwede na yon. Okay. Oo, oo. Kaya lang, dapat gawa mo lang ng ano, parang, attach mo lang ng communication doon na yung name mo ay ito na yung maiden name, yung things like those, para malaman nila that you using already the married name. Okay, sir. Parang Sir, i-annotate mo lang, gano'n lang naman yon. Wala naman, hindi naman kailangang formal letter. Annotate mo lang that I'm using my married name and attached herewith is my PSA and then pirmahan mo sa ilalim. thank you, sir. Okay, maraming salamat, Star Life. Thank you. Okay. So, wala na tayong time. Maraming salamat mo muli. And then patuloy po sa reminder sa inyong submission ng inyong YouTube, yung inyong video, i-ready nyo na po 'yon. Habang maaga, mas maganda masubmit nyo na para hindi kayo mahuli kung sakasakaling may error yung inyong presentation, then I could ask you to revise para maging acceptable para sa atin as qualification natin para sa DOS examinations later on. And then reminder din po uli to those who are not able to settle their monthly obligation, except for those na nakapagbayad na po in full, wala na po kayong problema, but the others na nag-opt na monthly payment, please settle your account as soon as possible kasi mabilis po yung panahon, nagpa-pile up po yan, baka darating araw mabibigatan na kayo kung antayin ninyo matapos yung training saka kayo magbabayad. Okay, so yun lang po mga paalaala po natin. And then by the way, by tomorrow, if I could ask a favor, pwede ba kung sino yung maaga sa inyo, kung pwede tayo hingi ng volunteer na pwede kong gawing co-host, no, para siya yung tagatulong din. Kasi habang nagsasalita ako minsan, mayroong nag-aantay doon sa waiting room, hindi ko napapansin, isang oras na nag-aantay, yung ganon. No, so, kung sino pwede mag-volunteer, yan. Yung mga maaga-aga, gawin kong co-host, dan kayo na lang po taga-check ng mga pumapasok, no? Para dire-diretso po ako nagle-lecture and then kayo din ang magno-note ng mga message no, sa mga chat box kasi minsan habang tuloy ako nagsasalita, natapos na yung training, ay saka ko na nabasa, may mga importanteng message pala doon sa grupo. Okay? So, ayun po. Maraming salamat po muli and then see you tomorrow. God bless. Arigato.